Dahil po itong lugar namin na to ay laging nasusunog taon-taon at ang trabaho po ng tao rito kasi ay pagkakaingin at nasira rin po ito nung dumating po ang mga makakaliwang grupo. Ang dati naming kabuhayan dito ay pagkakaingin din dahil ang aking mga magulang ay hindi rin nakapag-aral kaya kami ay nagtatanim ng palay, mais, at iba-iba pang mga gulay. Nung nanirahan dito ang mga makakaliwang grupo, doon na po nagkaroon ng mga takot. Baka kasi kami madamay sa kanilang mga barilan. Itong puno na ito, may namatay kasing puno rito. Kaya magkapares yan na ganyan, dyan sila sumasabit ng duyan. Itong magkatabi na to, nagsasabitan sila dyan hanggang doon. Hanggang dyan, napupuno sila. Hanggang doon, pati ito, pinapaikutan ho nila ito. Noong taon po na 2006, nung dumating po rito ang mga makakaliwang grupo, ako po ang unang umalis, nagpunta na po ako sa ibang lugar. Ang naipit po rito talaga yung aking mga magulang. Pero nung nagbakbakan na po, sumunod na rin sila sa akin sa Barangay Lipuga. At doon na rin kami nanirahan hanggang ngayon na dumating ang reforestation, saka na lang ako bumalik dito. Ngayon lang ako nagbalik na year 2021 sa tulong po ng partnership ng Bambuhay na binigyan po nila kami rito ng trabaho na magtanim po ng iba't ibang punong kahoy. After 3 years, nakikita na namin yung aming pinaghirapan dahil nung una talaga nahirapan din kami rito. Kasi sa layo ng pagkukuhanan namin ng punla na itatravel namin hanggang dito. Nung naitanim na namin lahat, ito nangyari, nakakatulong kami sa kalikasan bukod pa sa ikabubuhay ng pamilya.